Welcome po muli dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK, mga kaibigan. Ako po si Buddy Bernardino. Sigurado ako, kasama ko ay marami ho ang magtataas ng kilay dito po sa balita ngayong umagang ito ng Martes, mga kaibigan. Dahil alam niyo ang balitang ito, ang Kamara o yung House of Representatives sa pamumuno nitong si Speaker Tambaloslos Martin Romualdez, nabigyan ng umano'y pinakamataas na performance sa mga sangay ng gobyerno sa bansa base sa bagong survey ng kumpanyang Tangere, mga kaibigan. Ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo rito? Naniniwala ba kayo? O ano sa tingin nyo? Totoo ba ito or it was commissioned by the House of Reps? Pero sinabi ho nitong kumpanyang ito na walang nag-komisyon sa kanila. Binigyan po umano ng mga respondents ang Kongreso ng satisfaction rating na 55.5%. Matindi ano ha? 55.5%. Ito ay dahil umano sa buong suporta ng Kongreso sa pag-secure ng pondo para sa akap sa pambansang budget. Ayun. Yun pala ang dahilan. So alam nyo na mga kaibigan, kung bakit mataas ang performance ng Kongreso. Dahil sa usapin po ng akap na na-secure ng mga kongresista. At nailaan dyan po naman sa pambansang budget natin itong 2025. Siyempre, sino ba yung sinurbay nila? Sino yung mga tinanong nila, mga kaibigan? Di yung mga umaasa sa ayuda. Umaasa sa ayuda, yung laging binibigyan ni congressman, binibigyan ni mayor, at ng iba pang mga politiko na may access dyan po sa ayuda o sa akap, mga kaibigan. Samantala po ang Senado ng Pilipinas, na kabilang din sa bicameral ng lehislatura, ay nakakuha po naman ng mas mababang 44.74% satisfaction. Ang mga panloob na issue sa Senado, kabilang na po ang usapin ng midterm elections sa pagitan ni Senate President Chis Escudero at incumbent na si Senator Amy Marcos ang nakitang dahilan kung bakit mas mababa ang satisfaction ng Senado kumpara po naman dyan sa Kamara. So itatanong ko kayo, mga kababayan, sa tingin niyo po ba makatotohanan, lehitimo itong survey na ito? O anong dahilan? Aralin po natin anong dahilan kung bakit binigyan po ng mataas na performance rating ang Kamara sa ilalim ni Tambaloslos Speaker. Sa individual rating naman ng mga miyembro ng gabinete, nangunguna itong si DSWD Secretary Rex Gatchalian, 59%, itong si DepEd Secretary Sani Angara, 58%, at DOTR Secretary Vince Dizon. Ito medyo umaayon ako dito dahil itong si Secretary Sani Angara, mga kaibigan, epektibo ito pero tahimik lang siya. Hindi ho siya yung putak ng putak. Hindi ho siya yung ibang mga opisyal ng pamahalaan o mga politiko na ipinagyayabang yung performance ng kanilang ahensya o ng kanilang tanggapan. Gayon din itong si DOTR Secretary Vince Dizon, masipag itong mama na ito, simula nung mag-retire o mag-resign yung kanyang pinalitan na si Jimmy Bautista na medyo retirable na rin kasi yung edad niya Ipinalit itong si Vince Dizon na mas bata punong-puno ng energy, kaya nagsisipag at maraming mga pagbabagong kanyang ipinatutupad sa mga ahensya ng pamahalaan na nasa ilalim po ng Department of Transportation o ng DOTR.
Sa Office of the Vice President, ito ang isang nakapagtataka. Wala kayang halong politika na naman ito. No? Ang Office of the Vice President sa pamumuno ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, na kasalukuyan pong humaharap sa impeachment trial sa Senado, binigyan ho mga kaibigan ng pinakamababang satisfaction rating na 43.50% sa sangay po ng ehekutibo, mga tanggapan po ng pamahalaan. Bagaman may pinakamababang awareness rating, nakakuha naman ang Korte Suprema sa pangunguna nitong si Chief Justice Alexander Desmundo ng 45.5% at ang COMELEC sa pangunguna ni Chairman George Garcia ay nakakuha po ng pinakapataas na rating na 51.5%. Ito po yung, bibigyan ko naman kayo ng idea, ito po yung kauna-unahan sa matagal ng panahon na lumipas mga kaibigan. Ito yung kauna-unahan na nagtala itong kamera ng sinasabi nilang pinakamataas na performance rating. Matapos ang mahabang panahon, ayan o, alam niyo ang dahilan, yung akap, ayuda mga kaibigan. Siyempre, katatapos lang mamigay ng ayuda, doon mag-survey. Ang tinanong, kung ang tinanong ng mga itong nagtanong na ito, doon sa survey, tinanong ho yung mga bagong tanggap ng ayuda. Oh, so anong sasabihin nila? Ano to sa tingin nyo ang, siyempre malamang ganito ang tanong, sino sa tingin nyo sa lahat ng sangay ng ehekutibo ng pamahalaan, sino yung pinaka-epektibo sa pagbigay ng tulong sa mga mamamayan na nangangailangan ng tulong? Kunyari, ganun ang tanong. Siyempre, kakabigay lang ng mga kongresista yung ayuda, yung akap. Alangan namang sasabihin nilang hindi yung kamera ang kanilang pinapaboran. Di ba? Kaya parang sa akin lang sa akin lang naman to. Bilang isang ordinaryong mamamayan, parang kalokohan lang to eh. Parang bagong issue naman ng political ploy, palabasin ho. Palabasin nila na gumagawa ng mabuti at nagtatrabaho ng gusto ang kamera para itatak sa isipan ng taong bayan, uy, ang ganda ng performance ng kamera, kaya sa susunod na eleksyon, iboto natin yung mga kongresista na yan dahil maganda ang kanilang performance. Yun ho ang isip ng marami. Hindi ko rin maiwasang isipin ho yun mga kaibigan. Biruin mo, nagsagawa ng survey matapos lamang mamigay ng ayuda. 55% pinakamataas ang performance rating ng kamera sa ilalim ni Tambalos-Los. Itong pinakahuli pong survey ng Tanjere, mga kaibigan, ang dahilan, na-secure daw ng kamera yung budget ng para sa akap o ayuda sa ilalim po ng General Appropriations Act ng year 2025. Alam nyo na, tama ba ito? Pabor ba kayo dito? Tumaas ang performance ng kamera dahil sa ayuda. At ang tinanong, di ko naman sinasabi, siyempre, yung bagong tanggap ng ayuda, yun ang tinanong. Alangan naman nilang sasabihin nilang hindi. Di ba? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin pong channel, ang Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK, isang subscription lamang po mga kaibigan. Masayang masaya na ako. God bless everyone. Bye for now.